sa simbahan po. Kung makikita po natin, ito po yung mga ginagamit po noong. Ito po yung restoration po ng bago pong retablo po ng parokya. Kasi po sa fasad po ng simbahan. Ayun o. Pinalitan po siya Ganda. nung blessing na po nung fasad po ng simbahan. Officially na po siyang pinalitan. Oo. So ito na yung antique. Yes po, Wow. super. Wow. Hello guys, so nandito ako sa museo ni Dr. Pio Valenzuela. So, ang Valenzuela City noon ay tinatawag na Polo, Bulacan. Ito yung pinaka nila. Yung pinaka park nila dito. Ang ganda. So, ito. Katabi ngayon nito ay ang pupuntahan natin na na museo. Ito. Yan. So, alika, mag-umpisa na tayo at welcome to JCCB Bike Adventures. Hi, my name is Ivan and nandito tayo ngayon sa tinatawag na diorama. So ngayon dito ay makikita natin ang ilan sa mga naisalbang kasuotan ni Dr. Pio Valenzuela. Ayan, kung mapapansin nyo meron ditong sapatos, sombrero, or balanggot, at ilan sa mga kasuotan niya na all white. Itong all white na to ay sumisimbolo sa nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa sa kanyang sarili, all white. Tapos kung mapapansin niyo din dito ay meron siyang baston. Kasi nung panahon nila ito ay nagsisilbing kayamanan nila. Good morning, mabuhay. Ako nga pala si Carl, ang inyong museum volunteer dito sa museo ni Dr. Pio Valenzuela. Ito naman, malalaman naman natin ang buhay ni Dr. Pio Valenzuela. Taong 1888, si Dr. Pio Valenzuela ay nagtapos ng Bachelor of Arts sa Colegio de San Juan de Letrán. Pagkatapos nito, kumuha siya ng kursong medisina sa Universidad ng Santo Tomas. Sa tulong naman ng kaibigan niya si Luciano de Guzman na mula sa Hangga't Bulacan, nalaman niya ang pinaglalabang prinsipyo na sikretong samahan na kataas-taasan sa dalang-dalang ng mga anak ng bayan. Then, kalaunan ay sumawi na rito. Ngayon, dito naman sa station na to ay makikita nyo kung saan sa loob ng 3 taon na pakikilahok niya ni Dr. Pio sa Katipunan, nagpamana siya ng angking galing sa serbisyo. Kaya ninomina siya ni Andres Bonifacio na maging supremo or yung pinakamataas na posisyon sa Katipunan. Ngunit, si Dr. Pio ay hindi siya pumayag, ngunit kasi mas karapat dapat daw si Andres Bonifacio sa posisyon yun. Dito naman, nakapagtatag si Dr. Pio Valenzuela ng mga sangay ng Katipunan. Una siya nakapagtatag ng opisyal na sangay sa Malolos, sa Moro, sa Canibada, sa Araya, Laguna at Cavite. So pagkatapos nilang maihalal sa kanilang posisyon, hiniling ni Andres Bonifacio kay Dr. Pio Valenzuela na manatili na lamang sa Maynila. Ngunit may kondisyon si Dr. Pio Valenzuela, pumayag si Dr. Pio Valenzuela sa kondisyon na ilipat yung palimbago ng pakayagan sa tahanan niya sa Labezario Street, San Nicolas, sa Maynila, upang makapaglabas ng buwanang issue. So si Dr. Pio Valenzuela, nakapaglabas sila ng 2,000 copies ng tinatawag na ang kalayaan. So from 300 na members ng Katipunan, lumabas sila at naging 30,000. Noong May 1, 1896 naman, nagpatawag si Andres Bonifacio ng pulong ng mga pinuno ng Katipunan. Dito napagkasundoan nila sabihin kay Dr. Serizal ang mga layunin at plano nila na maagang pag-iipagsikan. Dito ang ginawang emisaryo si Dr. Pio Valenzuela ni Andres Bonifacio upang kausapin niya si Dr. Serizal. Nung nakausap naman ni Dr. Pio Valenzuela si Dr. Serizal, sumang-ayon dito si Dr. Serizal pero nagbigay pa rin siya ng babala sa maagang pag-iipagsikan dahil sa kakulangan ng nganin sa armas. At pagkatapos nga nito, umalis na si Dr. Pio Valenzuela. Ngayon naman, dito naman sa parting ito ay makikita natin kung saan unang nangyari ang unang sigaw ng Pugadlawin. Dito nangyari yung unang pagpunit or yung pagpunit ng sedula. Saka yung pagsigaw ni Andres Bonifacio ng mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Katipunan. 3 araw matapos ang sigaw sa Pugadlawin, pinatasan si Dr. Pio Valenzuela ni Andres Bonifacio upang ipahayag sa Pateros at Binyan ang maagang pag-iimagsikan.
kalaunan ay nalaman niyang nabigo ang linya sa mga plano. At nagdeklara si Gobernador General Blanco ng batas militar sa Maynila at nagbigay na rin ng amnestiya na kung sino ang susuko ng mas maaga at kusa ay mas mabababa ang mga pataw na parusa rito. Go. Dito, napapasyahan na ni Dr. Pio Valenzuela na umuwi sa kanilang bahay. Pauwi siya galing sa Maynila, napansin niyang may nagmamanman sa kanyang espiya ng gobyerno. Dito naisip niya na umuwi siya sa kanilang bahay ay madadamay ang kanyang pamilya at kung pupunta naman siya sa Katipunan ay malalaman ang pwesto ng kanilang organisasyon. Kaya napagpasyahan niya sumuko na lang sa Gobernador General Blanco. Pero nung pagpunta nga niya ron, nagkataon na wala si Gobernador General at doon siya nilitis. So yun nga, niliti siya. So niliti siya sa Fort Santiago, kinulong siya sa Old Bilibid at doon siya nilipat sa Spain, sa Barcelona, sa Madrid, sa Malaga at sa Melilla. Yun yung naging ruta ng pagkakakulong niya. So nagkaroon ng Treaty of Paris kung saan pinagbili yung soberanya ng Pilipinas sa Estados Unidos ng $20,000 US. So iyon yung naging dahilan ng pagbalik ni Dr. Pio Valenzuela sa Pilipinas galing Espanya. Ngunit nanatili pa rin siyang nakakulong pagbalik niya ng Pilipinas dahil nga sa babala sa bahagi niya ng Katipunan. Then doon siya nahalal bilang municipal mayor at iyon yung naging dahilan upang mapalaya siya ng mga Amerikano. So yun, pagkatapos ng Treaty of Paris at maihalal bilang municipal mayor, na pagdesisyonan niya na siya ay magretiro sa politika. At dito sa station na to, makikita niyo saan nakilala niya ang kanyang mapapangasawa na si Marciana de Castro. At ikinasal sila noong October 8, 1900s at biniyayaan sila ng 7 mga anak. Dito naman sa parting ito ay makikita natin ang tinatawag na alhibe. Ito ay hindi natin maihahalin tulad sa balon sapagkat yung balon ay may sariling source of water. Samantalang tong alhibe naman ay iniimbakan lamang ng tubig o iniistora ng tubig galing tubig ulan. So, ito naman po, modelo na ito is ang bahay po nila Dr. Pio po ng pre-war house po nila. So, ito po yung tunay na modelo po na yun. So, makikita po natin dito is yung malaking portrait po ng family ni Dr. Pio Valenzuela. So, ito naman po si Dr. Pio Valenzuela. So, si Dr. Pio Valenzuela po is kilala na lagi pong nakaputi at bow tie. So, ang kanyang may asawa na si Marciana, ang kanyang pong anak na si Alicia, and ang kanyang apo po si Lovely, and apo po sa tuwad na si Edgar. So, ito pong portrait na ito is ginawaran po sila ng free press po ng The Family of the Year. So, kaya po sila ginawaran po ng free press is si Dr. Pio po kasi ang kauna-unahan na nagtanggol o nag-push po na makapag-aral po ang mga kababaihan. Kasi po, dati po sa panahon po nila is yung mga kababaihan lang po is yung mga taong bahay lang po, mga gawain bahay, luto, yun lang po. So, si Dr. Pio po, pinag-aral po niya ang mga kanyang anak po na babae. So, ito pong award na ito is yung original award po na inaward po sa kanila ng free press. So, pagpasok po natin sa Ligid ng Katipunan, is makikita po natin ang recreation table po ni Dr. Pio. So, dito po siya nag-aaral, and dito po siya nagsusulat-sulat po bilang parte po ng Katipunan. So, sa kabilang banda naman po, ay ang kanya po makikita mga ilan po sa original na gamit po ni Dr. Pio. So, kabilang pa po dyan ang kanyang orasan, ang kanyang ballpen po, ang diksyonaryo, doktor po, pati ang kanyang media. So, sa side naman po na ito is makikita po dito ay ang kanyang baptismal certificate po. So, si Dr. Pio po ay pinanganak noong July 11, 1856. Tapos, bininyagan naman po siya noong July 12, 1856. So, kabilang naman po dito ang kanyang mga asignatura po na tinig po ni Dr. Pio noon nung siya po ay nag-aaral sa UST bilang medicine student. So, ito po ang kanyang mga asignatura na tinig. At katabi po dito ang kanyang pag-take po o kanyang lisensya po ng pagiging doktor niya. So, katabi po nito ay ang kanyang mga
brief records o kanyang mga grado po nung siya ay medical or medicine student po. So, ang makikita po natin na ang grado po nila doon ay based po sa mga wordings, hindi po siya based on numbers. So, ang grado po na lang po palagi ni Dr. Pio is bueno and aprobado. So, aprobado means pass and bueno naman po is good. So, ito naman po is manuscript ng article po ng Pangkalayaan. Nilimbag po nila Dr. Pio. And dito po is nare-represent po niya yung paglilimbag po nila noon ng Pangkalayaan. So, ito po is yung mga kopya ng CV po na pinamahagi po dun sa may Supreme Council po. So, ito po is about po sa mga katipunero na lumalabag po sa patakaran or risk po ng katipunan. And dito naman po is yung CV po ng mga tala ni Dr. Pio or mga journal or diary po ni Dr. Pio. So, original po ito. So, si Dr. Pio po kasi may photographic memory po siya. So, ang ginagawa po ni Dr. Pio is nililista po niya yung mga pangalan po ng mga kasapi ng katipunero doon. So, ayun po yung nagsisilbing ang pagpataras po ng memorya ni Dr. Pio. Okay. And dito naman po sa side na to is yung mga articles po about po kung saan po talaga yung unang sigaw ng revolution po, kung sa Balintawak po ba or sa Pinaglaw. And dito rin po yung ebidensya ng tala po ni Dr. Pio kung saan po talaga yung pinakalokasyon ng unang sigaw po ng revolution. Dito naman po nare-represent po, pinapakita po si Dr. Pio Valenzuela po na pupunta po sa Dapitan para po kumonsulta ng pinaplano po nilang revolusyon o paghimagsik po laban po sa mga Espanyol. So si Dr. Pio po is nagpanggap po siya businessman. So sa ngalan po na Procopio Bonifacio po. So si Dr. Pio po is hindi po siya pwedeng makapunta po talaga kay Dr. Jose Rizal kasi po si Dr. Jose Rizal po ay mabibisita lamang po kapag po ikaw ay kamag-anak o kapamilya po ni Rizal. Okay. So, yun nga po, nagpanggap po siya bilang businessman at nagdala din po siya ng bulag kasi po, yun po ang magiging excuse niya para po makita po si Dr. Jose Rizal kasi po si Dr. Jose Rizal po ay isa po ophthalmologist o doktor po sa mga mata. Okay. So, si Dr. Pio po, sakay po siya ng SSB na pupunta po kay Dr. Jose Rizal. So, dito naman po, isinaharating na po si Dr. Pio Valenzuela po kay Dr. Jose Rizal. So, doon po sinasabuni po ni Dr. Jose Rizal yung pinaplano nga po nilang revolusyon laban po sa mga Espanyol. So, ang sabi po ni Dr. Jose Rizal is hindi po siya approved doon po sa pinaplano nila kasi nga po, alam po nila at dahil po alam po ni Dr. Jose Rizal, hindi po sila handa para po lumaban sa mga Espanyol. So, kulang po sila sa mga paggamitan o sandata po noon. So, ilang kasi po lang pag-ano po ni Dr. Pio ng kay Dr. Jose Rizal, binigyan niya po ito ng isang revolver at gati naman po kay Dr. Pio at binigyan po niya ito ng isang tungkol. Okay. Sige. And sa kabila po is yung pag-uwi na po ni Dr. Pio Valenzuela at sinambuni po niya ito, sinabi po kay Andres Bonifacio yung mga napag-usapan po nila ni Dr. Jose Rizal na hindi nga po siya sumasama sa planong revolusyon.